Magandang araw mga kaibigan, kamusta po kayo lahat? Actually, gabi ngayon sa oras na to, habang binibidyo ko to o nire-record ko to, no? Sa puntong to hindi ko actually bago ko sabihin yung gusto ko sabihin hindi talaga ako yung content creator o vlogger na nagbibigay opinion sa mga tao o yung tulad ng mga iba. Ayoko magbanggit kasi baka mamaya ma-demanda tayo, no? Hindi ko ugali yung magbigay ng comment sa ibang tao, mag-debunk, ganun. Hindi naman debunk yun. Nagbibigay lang sila ng opinion o ng content do sa isang tao. Ina-analyze yung mga tao na yun, no? Ito lang yung akin. Traveling po talaga yung akin, The Traveling Drummer sa YouTube ko. Ilalagay ko po yung link mamaya sa description, pati sa may comment box. At yun, balik tayo. Ulitin ko na naman, sa puntong to, magbibigay po ako ng opinion tungkol dun sa ginawa ni Yulin alias Yobab, no? Pambansang Yobab ng Pilipinas. Akalain mo may pambansang baboy para tayo. Anyway, wala naman pong masama sa pagbibigay ng honest review pagdating sa pagkain, kasi pagkain ano yan kumbaga opinion mo yan kung ganoon talaga yung panglasa mo yun. Maaaring sa'yo hindi masarap para sa'yo, pero para sa iba, sa mga taga Iloilo, malamang masarap yun kasi 20 years na pala yung coffee shop dun. O di malamang may mga na-invest na yun ng mga madalas kumain doon ng mga customer o mga parokyano, no? Uminom ng kape, kumain ng mga dessert o pastry, kung ano-ano. At saka may mga nag-comment pa nga na dahil daw pag mataba o obese, nag-iiba yung panlasa. Ewan ko, ako mataba din naman ako, pero hindi ko naman nararanasan yung ganun, no? And then pinagkatawaan nyo pa yung salitang PWD na ginawa nyong persons with diabetes. Baka mamaya may ma-open din nun. Influencer ka pa naman din. Pero ang pinakamalupit na ginawa mo, sa totoo lang, yung pagsasalita ng salitang to, PUTA. Pag binasa mo yung PUTA, ano ibig sabihin? Alam niyo na ho kung ano, 'di ba? My God naman, hapagkainan 'yon. Hapagkainan 'yon, kaharap mo grasya ng Diyos. Bakit ka magsasabi ng ganun? Masama 'yon, no? At isa pa, I don't know your educational background. Hindi ko alam kung college graduate ka. Although may nadidinig ako, hindi ko alam kung alin din ang totoo. Nakatapos ka daw, may kinalaman sa culinary o sa pagkain, sa pagluluto. Hindi ko alam kung hindi naman kita ganun kakilala. At I'm sure hindi mo rin naman ako ganun kakilala Sino ba ako? Ordinaryo lang ako na nagko-content o nagta-travel vlogging dito sa may social media, no? Hindi ko linya yung mga ganitong pag-analyze sa mga tao. And mabalik tayo dun. I don't know your educational background, kung nakatapos ka ng college o hindi, pero siguro naman elementary naka-attend ka. Maging kinder, tinalakay ito. GMRC, Good Manners and Right Conduct. At sa GMRC, tinalakay dun ang table manners. At siguro naman din may magulang ka na nagturo sa'yo ng tamang asal sa hapagkainan. Kasi ako, pinagmamalaki ko yung nanay ko. Hanggang ngayon, pag nagmumura ako sa pagkainan, minsan nagagalit sa akin, natatampal pa nga ako minsan, no? At alam mo, maganda yun kasi napapalaki ako ng magulang ko ng maayos. Kahit tipong 37 anyos na ako, meron akong nanay na marunong magpalaki. Marunong, ito, malaki, literal na malaki o mataba. Anyway, talagang pinalaki ako ng nanay ko at maging ng yumao kong tatay ng may magandang asal, lalo na sa hapagkainan, no? Maging yung mga tiyahing ko, ganun din sa akin, no? Pagka bastos ka sa harapan ng lamesa, yung mga anak nila, kinagagalitan nila. Yung mga pinsang ko, kinagagalitan nila. Kasi nga, lahat kami, tinuruan ng magandang asal sa hapagkainan. So, negets mo na, paulit-ulit ko sinasabi, magandang asal sa hapagkainan. Table manners in English. Tama ba? Pakicheck na lang Anyway, tinuro naman siguro sa inyo ng magulang mo, no? Grasya ng Diyos, nasa harapan ka ng grasya ng Diyos. Dapat hindi ganun. Influencer ka pa, may mga bata pa nakakapanood niyan. Ano ba katularan ng mga bata yan? Diba na? Sige, magsalita tayo ng ganun salita habang kumakain. Diba? Ang dami uma-idol sa'yo, kahit kabataan
Kaya sana maging maingat tayo sa mga binibitaw natin na salita. Lalo pa kapag kainan yun. May mga tama namang ways para mag-review, mag-honest review sa pagkain eh. May mga tamang words na dapat mong i-express. Hindi yung magmumura ka. Kasi kapag kainan yan. Ika nga nila, GMRC, Good Manners and Right Conduct. Tinalakay dun yung table manners. No? Yun lang naman yung ano ko. Tsaka, sana naman di magalit sa akin dito yung dati kong kabanda o mga dati kong kabanda na nagpo-post na naman ako ng ganito. Tayo magagawa malaki din na natutulong sa akin ng social media nabibiyayaan tayo paminsan-minsan. God's blessing. Anyway, yun lang naman yung opinion ko. Nag-advise naman sa yung mga ibang professional na content creator, no? Pwede ka mag-public apology, pwede rin hindi. Kumbaga, kung hindi ka magpa-public apology, siguro galawang yan, Yan na motovlog, biro lang. Anyway, sa'yo naman yan pero ang akin lang, next time, advice ko lang, wala din naman ako sa lugar para mag-advise. Sana, pag-aralo pa ulit yung table manners o yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Lalo na yung tamang asal nga sa pagkainan. Huwag magmura pag may pagkain sa harapan, grasya ng Diyos yan. Yun lang naman po. That's all. God bless us everyone. Thank you for watching.